Sa kabila ng mapait na karanasan ng Kingdom of Jesus Christ sa kamay ng mga pulis, nais pa ring matulungan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga ito sakaling mahalal sa Senado. Alamin ang detalye mula kay Jade Calabroso. Iba't ibang panukalang batas na ang inihahanda ng KOJC leader at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy para sa pambansang pulisya sakaling makaupo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahit naroon siya ngayon sa piitan, ang mga problema at isyong kinahaharap ng mga pulis pa rin ang isa sa mga naistugunan ni Pastor Apollo ayon kay Attorney Kay Laurente, tagapagsalita ng butihing pastor. Aniya, 3 panukalang batas na ang nasimulang buuin ni Pastor Apollo. Isa rito ang Police Modernization and Resource Act na layong taasan ang pondo ng PNP upang magkaroon ng mas makabagong kagamitan at teknolohiya habang pinaiigting din ang kanilang mga pagsasanay. Sa ilalim din ng panukalang ito, nais isulong ni Pastor Apollo na magkaroon ng competitive salary structure ang mga pulis upang maiwasan ang katiwalian sa kanilang hanay. Lakip na rin dito ang tinatawag na Enhancement Benefits Package. Ano yung Enhanced Benefit Package? Para po sa health insurance coverage ng lahat po ng mga ating kapulisan, kasali na po yung mga dependents nila, at saka yung housing loan program para sa kanila with preferential rates for PNP personnel. And isa pa po, may scholarship grants din po para sa kapulisan. Kasi yung mga nakausap nga natin ng mga pulis, no, gusto nilang mag-aral pa, gusto nilang mag-lawyer, gusto pa nila continuing professional education. However, wala nga daw silang enough na budget kasi may pamilya pa sila na kailangan tustusan, no? Dagdag pa dito, isa din sa mga nais ipanukala ni Pastor Apollo ang Local Government Police Authority and Regionalization Act at ang PNP Internal Affairs Enhancement Act. Ayon kay Laurente, layo ng Local Government Police Authority and Regionalization Act na maiwasan ang pagkakaroon ng political manipulation sa mga pulis tulad aniya ng nangyari sa KOJC siege kamakailan sa Davao City. Ito'y dahil ang kapangyarihan at otoridad sa mga pulis ay ibibigay na ng buo sa mga rehiyon o lokal na pamahalaan. Kung regionalized siya, hindi siya nationalized na isang tao lang nagkokontrol sa lahat, so mas maiiwasan natin yung mangyayari uli, yung nangyari po sa KOJC siege. Maliban dito, mas mapapalapit aniya ang mga pulis sa kanilang mga pamilya at mas magiging epektibo din ang kanilang trabaho dahil pamilyar na sila sa lugar at dialekto. Sa nakitang problema po, sabi nga ng isang pulis doon, is nalalayo sila sa kanilang pamilya. Galing sila ng Davao, pero andito sila ngayon sa Manila. Although promoted po, malaki nga yung sahod, pero gusto pa rin nila, aron pa rin yung pangungulila sa pamilya. Kaya sabi nga, delikado po kasi nga baka mamaya matukso, di ba? Kasi nga malayo sa kanilang mga asawa. So mas mabuti po talaga na regionalize lang para to protect also their family. Samantala, isa rin sa layunin ng butihing pastor ay muling maibalik ang magandang reputasyon ng mga pulis na nasisira dahil na rin sa paglabag ng mga ito sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Aside doon sa rule of law na ituturo, andyan din po yung ethics and community relations na i-instill po sa kanila. Again, yun yung duty nila, yun yung mandate nila. Okay, they will not use their weapon, their uniform to terrorize or to harass any individuals, but instead, gagamitin yan nila to protect the innocent individuals. And of course, they will be fighting against the criminals only, ha? Matatandaan na higit 5,000 pulis ang pinasugod sa KOJC Religious Compound para sa pagsisilbi umano ng arrest warrant sa ilang individual, ngunit libo-libong inosenteng misyonaryo ang nagdusa sa 16 na araw na paggubgob ng mga ito sa kanilang religious compound. Lahat dahil umano sa utos. Kaya naman nais din itong hindi maulit pa ni Pastor Apollo sa iba sa pamamagitan ng PNP Internal Affairs Enhancement Act na tututok sa pagdidisiplina sa kapulisan. Samantala, mayroon naman aniyang mensahe si Pastor Apollo sa mga nasa gobyerno o mga nagnanais umupo sa pamahalaan. Ito pong paalala ni Pastor, yun nga sa diskusyon kanina, nabanggit niya po, pag ikaw po ay isang government employee, kahit ano pa yung posisyon nyo, always think about yung sense of service. Yun yung importanteng trait ng isang public officer, government employee, yung sense of service. Hindi yung ano ang para sa akin, ano ang para sa aking pansariling interest. Pag nakaupo ka po sa pamahalaan, ang iisipin mo, anong nakakabuti
para sa lahat ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Jade Galabroso, SMNA News.